Magandang araw po. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care na may malalim na focus sa kalusugan ng mga kalalakihan sa loob ng mahigit 30 taon. Naging misyon ko sa buhay na makatuwang ang mga Ginoo, lalo na ang mga may edad 60 pataas, upang tulungan silang protektahan ang mga pinakamahalagang bagay, ang kanilang kalayaan, ang kanilang dignidad, at ang kanilang kalusugan. Sa ating mga ginintuang taon, madaling isipin na ang ilang bahagi ng ating katawan ay, sabihin na nating, retirado na. Ngunit ang inyo pong ari ay isa sa mga pinakatapat na tagapagbalita na mayroon kayo. Ito ay isang bintana sa inyong pangkalahatang kalusugan na nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa kalusugan ng inyong puso, prostate, at maging sa mga maagang senyales ng diabetes. At pinakamalakas itong magsalita sa mga unang sandali pagkatapos ninyong magising. Sa artikulong ito, gusto ko kayong gabayan sa 7 praktikal at aprobado ng doktor na mga hakbang na maaari ninyong gawin tuwing umaga. Hindi ito mga komplikadong pamamaraan. Ito ay mga simpleng gawain ng pag-aalaga sa sarili na idinisenyo upang palakasin ang sirkulasyon, maiwasan ang mga pangmatagalang issue, at tulungan kayong maging mas may kontrol sa inyong sariling katawan. Bigyan po ng espesyal na pansin ang ika-6 na hakbang. Ito ay isang hakbang na karamihan sa mga kalalakihan ay hindi napapansin, ngunit dito madalas nakikita ang mga pinakamaagang senyales ng problema. Ang maagap na pagtuklas nito ay maaaring magdagdag ng maraming taon ng mas maayos na paggana at kaginhawaan sa inyong buhay. Bago tayo magsimula, kung sa tingin niyo po ay mahalaga ang impormasyong ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga payo na idinisenyo upang suportahan ang inyong kalusugan at kapakanan. Mahalaga po ang inyong opinyon, kaya kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, pakitype po ng 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman po, pakitype ng 0. Malaking tulong po ito upang mas mapabuti ko ang aking serbisyo sa inyo. Sige, simulan na natin. Narito ang pinakaunang bagay na dapat gawin ng bawat lalaking may edad 60 pataas para sa kanyang ari sa sandaling magising siya. Ito ay simple, wala pang 1 minuto, ngunit malaki ang maaaring maitulong. 1. Pang-umagang inspeksyon, suriin bago umihi. Maaaring medyo kakatwa ito pakinggan, ngunit ito ay isang payo na ibinibigay ko sa bawat isa sa aking mga pasyente na may edad 60 pataas. Bigyan niyo po ng sandali upang tingnan ang inyong ari tuwing umaga. Hindi po para husgahan o ikahiya, kundi may simpleng atensyon lamang. Alam ko pong medyo nakakailang. Karamihan sa atin ay lumaki sa panahon na ang mga lalaki ay hindi pinag-uusapan ang mga bagay na ito. Ngunit pagkatapos ng 3 dekada bilang isang manggagamot, masasabi ko sa inyo na ang ilan sa mga pinakaseryosong kondisyon na aking na-diagnose ay nagsimula sa isang maliit na obserbasyon sa umaga. Ang mga impeksyon, minor na iritasyon sa balat, at maging ang mga maagang senyales ng kanser ay madalas na lumilitaw bago pa man magkaroon ng anumang sakit. Pamumula pamamaga
maliliit na bukol o anumang hindi inaasahang discharge, hindi lamang ito mga isyong kosmetiko. Ito ay mga babala mula sa inyong katawan. Kapag maaga ninyo itong napansin, napakalaki ng tsansa para sa isang simple at matagumpay na paggamot. Isa sa mga pasyente ko, si Jorge, 57, taong gulang, ay napansin ang isang maliit na bahagi ng tuyong balat na hindi nawawala. Nag-aalangan siya, ngunit binanggit niya ito sa aming check-up. Ito pala ay isang maagang problema na aming nagamot ng mabilis at epektibo. Kung hindi niya ito tiningnan, kung hinintay niyang lumala pa ito, maaaring iba ang naging resulta. Kung kayo po ay hindi tuli mahalaga, na dahan-dahang iurong ang balat at suriin ang ilalim nito. Huwag magmadali. Isipin nyo na parang tinitingnan ninyo ang langis ng inyong sasakyan bago ang isang mahabang biyahe. Hindi ito isang pabigat na gawain. Ito ay matalinong paghahanda. Ito ay tungkol sa paggalang sa inyong katawan, hindi takot. Ito ay tungkol sa pag-aalaga, hindi sa pagkailang. Ang isang gawaing ito ay madaling kalimutan, ngunit kapag naging bahagi na ng inyong rutina ito, ay magiging natural na lamang. Kung mas pamilyar kayo sa inyong sariling katawan, mas mabilis ninyong mapapansin kapag mayroong mali. Pero simula pa lang iyan, ang inyong iinumin bago pa man kayo pumasok sa banyo ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa paggana ng inyong buong sistema, lalo na sa ibabang bahagi. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Uminom muna ng tubig bago umihi. Sa halos buong buhay ko, kahit bilang isang doktor dati, ay dumidiretso ako sa banyo paggising. Ito ay isang nakasanayan na. Nararamdaman mo ang pressure at sinasabi ng katawan mo, umihi ka na. Ngunit sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa libu-libong mga nakatatandang lalaki, napansin ko ang isang banayad, ngunit mahalagang pattern ang mga lalaking nanatiling matalas matatag at may mas kaunting problema sa pag-ihi habang tumatanda ay may iisang tahimik na gawi. Umiinom sila ng isang basong tubig bago pumunta sa banyo. Maaaring tila baligtad iinom ng tubig, gayong naiihi ka na. Ngunit narito ang nangyayari sa likod ng lahat. Pagkatapos ng 7 o 8 oras na tulog ang inyong katawan, ay natural na dehydrated o kulang sa tubig. Ang inyong dugo ay medyo mas malapot, ang inyong sirkulasyon ay mas mabagal, at ang inyong mga bato ay nagtrabaho ng may limitadong resources. Ang unang basong iyon ng tubig ay dahan-dahang ginigising ang inyong buong sistema. Nagbibigay ito ng senyales sa inyong katawan na ligtas nang ilabas ang mga dumi, at higit sa lahat, tinutulungan nito ang inyong pelvic region na ma-rehydrate at padaluin ang dugo kung saan ito kailangan, kasama na ang inyong ari. Mayroon akong mga pasyente na sinimulan ang maliit na gawaing ito at sa loob lamang ng ilang linggo, napansin nila ang mas magandang daloy ng ihi, mas kaunting pag-iri, at maging mas magandang morning erections. Ito'y parang pag-prime ng makina. Hindi mo naman sisimulan ang iyong sasakyan sa isang malamig na umaga at agad na aarangkada sa highway. Bakit mo gagawin iyan sa sarili mong katawan? Naglalagay ako ng isang basong tubig na nasa room temperature sa aking tabi ng kama. Bago pa man tumama ang aking mga paa sa sahig, binibigyan ko na ang aking katawan ng hydration na kailangan nito.
Subukan ninyo. Baka magulat kayo kung gaano kabilis tumugon ang inyong sistema. Ngayong nagigising na ang inyong katawan sa loob, pag-usapan naman natin ang pagpapagalaw ng dugo sa labas. At hindi ninyo kakailanganin ng treadmill para sa susunod na hakbang na ito. 3. Gawin ang 60 segundong warm-up stretch. Dati, akala ko ang pag-unat or stretching ay para lamang sa mga atleta o mahilig sa yoga, isang bagay para sa mga mas bata. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, napansin ko kung gaano katigas ang pakiramdam ko tuwing umaga. Hindi lang sa aking likod o tuhod. Ito ay isang mas malalim na pakiramdam sa paraan ng tila paggalaw o hindi paggalaw ng aking dugo. Hindi nagtagal na pagtanto ko na ang kaunting pagkilos sa umaga ay hindi lamang nagpapaluwag ng aking mga kasukasuan. Tinutulungan din ako nitong maging mas present, mas buhay, at sinusuportahan nito ang sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga para sa mga lalaki sa balakang at singit. Ang totoo, ang inyong ari ay isang vascular organ. Ibig sabihin, ang kalusugan nito ay lubos na nakadepende sa maayos na daloy ng dugo. Pagkatapos ninyong mahiga ng maraming oras, lalo na habang tayo ay tumatanda, ang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan ay maaaring bumagal ng husto. Isa sa pinakamadaling paraan upang ayusin iyan ay sa pamamagitan ng isang magaan na 60 segundong stretch. Hindi ninyo kailangang abutin ang inyong mga daliri sa paa o pagpawisan. Ang gusto kong gawin ay tumayo sa tabi ng kama, huminga ng malalim, itaas ang mga braso at dahan-dahang umikot-ikot. Pagkatapos itataas ko ang bawat tuhod na parang nagmamartsa ng mabagal. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapagalaw ng dugo, gumigising sa nervous system at nagbibigay sa inyong ibabang katawan ng banayad na stimulasyon na kailangan nito para suportahan ang malusog na erectile function at kontrol sa pag-ihi. Marami sa aking mga pasyente ang nagugulat kung gaano kalaki ang ipinagbuti ng kanilang pakiramdam pagkatapos ng isang linggo lamang nito. Naguulat sila ng mas malakas na daloy ng ihi, mas kaunting pagpunta sa banyo, at mas malaking kumpiyansa sa pagsisimula ng araw. Makatuwiran lang kapag mainit na ang makina, mas maganda ang takbo nito. Ngayong napagalaw na natin ang dugo, mayroong isang senyales sa umaga na nagbibigay sa atin ng malakas na sulyap sa inyong kalusugan. Isa na napapansin ng karamihan sa mga lalaki, ngunit bihirang maintindihan. Talakayin natin ito. 4. Suriin ang inyong morning erection at ang kahulugan nito. Magiging tapat po ako sa inyo. Ito ang bahagi ng usapan kung saan karamihan sa mga lalaki ay naiilang o nagbibiro. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo bilang isang taong ginugol ang kanyang karera sa pagtatrabaho sa mga lalaking tulad ninyo, ang inyong morning erection ay hindi isang biro. Ito ay isa sa mga pinakatapat na senyales ng inyong pangkalahatang kalusugan na nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa inyong puso, hormones at mga nerbiyos. Hindi ninyo kailangang masyadong isipin ito, ngunit magkaroon lang ng mental na tala. Nangyari ba ito ngayon? Kasing tigas ba ito ng dati? Mabilis ba itong nawala? Iyan po ang inyong katawan na nakikipag-usap sa inyo. Kapag gumising kayo na may malusog na erection, ito ay senyales na maganda ang daloy ng inyong dugo, umiikot ang inyong testosterone
at gumagana ng maayos ang inyong nervous system. Kapag ang senyales na iyon ay nagsimulang maglaho o tuluyang mawala, lalo na sa paglipas ng panahon, maaaring may mas malalim na nangyayari. Naalala ko ang isang pasyente, si Ray, 72 taong gulang. Mahigit 1 taon na siyang hindi nakakaranas ng morning erection at inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit pagkatapos naming magsagawa ng ilang pagsusuri, natuklasan namin na mayroon siyang maagang senyales ng sakit sa puso at mga ugat, cardiovascular disease. Naagapan namin ito bago pa ito lumala lahat dahil sa isang tahimik na sintomas na halos binaliwala niya. Alam kong hindi madaling pag-usapan ito. Ngunit alam ko rin na kapag sinimulan ng mga lalaki na bigyang pansin ang senyales na ito, mas nararamdaman nila na sila ay may kontrol, hindi na parang pasibo na lang silang tumatanda, kundi aktibo nilang pinamamahalaan ang kanilang kalusugan. Ngayon, mula sa kung ano ang napapansin ninyo, lumipat tayo sa kung ano ang ginagawa ninyo. Ang nangyayari sa banyo tuwing umaga ay maaaring nakakatulong o tahimik na nakakasama sa inyo. Maglinis, pero huwag sobra. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na ang isang mabuti at matapang na sabon at mainit na shower ang pinakamahusay na paraan upang simulan ang araw. Hindi ko pinag-isipan ang pagkayod sa bawat bahagi ng aking katawan na parang naghuhugas ako ng kotse. Ngunit habang ako ay tumatanda at pagkatapos makita ang daan-daang kaso sa aking praktika, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay pagdating sa ari, ang sobra ay hindi laging mas mabuti. Sa katunayan, ang pagiging masyadong agresibo sa paglilinis ay maaaring magdulot ng mas maraming problema kaysa sa nilulutas nito. Ang balat ng ari ay manipis, sensitibo at protektado ng balanse ng natural na langis at malusog na bakterya. Ang matatapang na sabon, mainit na tubig at malakas na pagkuskos ay maaaring mag-alis ng natural na proteksyong iyon na nag-iiwan sa balat na tuyo, iritado o maging bitak-bitak. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mga impeksyon pantal o isang paulit-ulit na discomfort na tila bigla na lang lumitaw. Marami akong nakitang mga nakatatandang lalaki na pumupunta sa aking opisina na may pamumula o pananakit, nag-aalala na may seryosong mali, gayong ito ay resulta lamang ng sobrang paghuhugas. Ang rekomendasyon ko ngayon ay simple gumamit ng maligamgam na tubig at isang banayad, walang pabangong sabon. Kung kayo ay hindi tuli, dahan-dahang iurong ang balat at banlawan ang ilalim. Walang puwersa, walang pagmamadali. Tulad ng pagsisipilyo, hindi ito tungkol sa kung gaano kalakas mo itong ginagawa. Ito ay tungkol sa paggawa nito sa tamang paraan ng may pag-iingat at regularidad. Mayroong tahimik na dignidad sa pagtrato sa inyong katawan ng may respeto. Ang mga sandaling ito ng pag-aalaga na ginagawa ng may atensyon sa halip na automatiko ay maaaring magtakda ng positibong tono para sa buong araw ninyo. Ngunit ang susunod na mangyayari kapag umupo na kayo para sa almusal ay maaaring suportahan ang lahat ng ginawa ninyo o dahan-dahang sirain ito. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang tunay na hitsura
ng isang almusal na mabuti para sa ari. 6. Magkarga ng lakas gamit ang almusal na mabuti para sa ari. Hindi ako lumaki na masyadong iniisip ang almusal. Tulad ng maraming lalaki mula sa aking henerasyon, kinukuha ko kung ano ang mabilis at pamilyar itlog, tinapay marahil ilang piraso ng bacon. Noon lamang sa huling bahagi ng aking buhay, bilang isang doktor at bilang isang lalaking tumatanda na rin, na nagsimula kong maunawaan kung gaano kalakas ang unang kain na iyon, lalo na sa pagprotekta sa kalusugang sexual at sa pag-ihi. Ang inilalagay ninyo sa inyong plato tuwing umaga ay may direktang epekto sa inyong mga hormone daloy ng dugo at kalusugan ng inyong prostate. Ang totoo, ang karaniwang almusal na madalas puno ng processed meats, asukal at refined carbohydrates ay walang naitutulong na mabuti sa atin. Ang mga pagkaing mataas sa saturated fats at sodium ay maaaring makahadlang sa produksyon ng testosterone at magpahirap sa maayos na sirkulasyon ng dugo, lalo na sa mga sensitibong bahagi tulad ng ari. Sa mga panahong ito, madalas kong simulan ang aking umaga sa isang mangkok ng oatmeal na may mga walnuts, chia seeds, at isang dakok ng blueberries. Minsan, magdadagdag ako ng isang nilagang itlog o isang hiwa ng whole grain toast na may abokado. Ang ganitong uri ng almusal ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito tulad ng omega-3s, antioxidants, nitrates, at zinc upang suportahan ang malusog na erections, enerhiya at pangmatagalang sigla. Isa sa mga pasyente ko, si Tomas, 68 taong gulang, ay ginawa lamang ang isang pagbabagong ito sa loob ng isang buwan. Bumalik siya sa aking opisina at sinabing, "Doc, hindi ko alam na ganito kalaki ang epekto ng pagkain dyan sa ibaba. Ngunit kaya nito at ginagawa nito. Kaya kung hindi ninyo pa naisip kung ano ang maaaring gustuhin ng inyong ari para sa almusal, marahil oras na para magsimula." Ang maliliit na pagbabago sa hapagkainan ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa lahat ng iba pang aspeto. Ngayong napunan na ng lakas ang inyong katawan, harapin natin ang isang gawi na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga lalaki na kumakalaban sa kanila. At nagsisimula ang lahat sa kung gaano katagal kayong nakaupo. 7. Bawasan ang pag-upo. Dagdagan ang pagkilos. Naaalala ko ang unang pagkakataon na talagang napansin ko ito, kung gaano katigas ang aking balakang pagkatapos ng isang mahabang almusal na ginugol sa pag-upo at pagbabasa ng dyaryo. Hindi ko ito pinansin noong una, ngunit araw-araw nagsimula akong makaramdam ng mas maraming tensyon, mas maraming kabagalan. Doon ko sinimulang tingnan ang koneksyon sa pagitan ng pag-upo at kalusugan ng mga lalaki. At ang nalaman ko ay nagpabago sa aking pang-araw-araw na gawain para sa kabutihan. Kapag matagal tayong nakaupo, lalo na sa umaga, kung kailan mas mabagal na ang ating sirkulasyon mula sa isang gabing tulog, naglalagay tayo ng presyon sa ating mga kalamnan sa pelvic floor at nililimitahan ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Para sa mga nakatatandang lalaki, ang kakulangan ng sirkulasyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kaginhawaan. Direktang naaapektuhan nito ang erections control sa pag-ihi at ang pangmatagalang kalusugan ng tissue. Maaari pa nitong itaas
Ang panganib ng pelvic floor dysfunction, isang kondisyon na hindi pamilyar sa karamihan hanggat hindi pa nila nararanasan ang mga sintomas. Ang nakatulong sa akin at sa marami sa aking mga pasyente ay isang nakakagulat na simpleng solusyon. Nagsimula akong magtakda ng timer upang tumayo at maglakad ng 5 hanggang 10 minuto lamang pagkatapos mag-almusal. Hindi ito isang ehersisyo, isang magaang na paglalakad lamang sa loob ng bahay o hanggang sa labas. Mukha itong maliit, ngunit ang kaunting pagkilos na iyon ay gumigising sa inyong circulatory system, binabawasan ang pagsisikip sa balakang at tinutulungan ang lahat diyan sa ibaba na gumana sa paraang dapat. Sinabi sa akin ng isang lalaki, dahil sa maliit na paglalakad na iyon, pakiramdam ko bumalik ako sa dati kong sarili. At naniniwala ako sa kanya dahil naramdaman ko rin iyon. Hindi tayo idinisenyo para manatiling nakaupo buong araw. Ang ating mga katawan ay ginawa upang kumilos at ang pagkilos na iyon ang tumutulong sa atin na mapanatili ang ating lakas, paggana at dignidad hanggang sa ating pagtanda. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Kung umabot po kayo sa bahaging ito, nais kong magpasalamat. Hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pag-aalaga sa inyong sarili para makinig. Yan po ang bahaging hindi gaanong pinag-uusapan. Para sa maraming lalaki, lalo na sa ating mga edad 60, 70 at pataas, ang ideya ng pagbibigay ng matinding pansin sa inyong katawan, partikular sa inyong ari, ay maaaring maging awkward o hindi kailangan. Ngunit ang totoo, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at may paggalang sa sarili na maaari ninyong gawin. Bawat isa sa 7 gawi na ito, ang pang-umagang inspeksyon, pag-inom muna ng tubig, banayad na pag-unat, pagbibigay pansin sa mga sinyales ng katawan, banayad na paglilinis, pagkain ng may intensyon at simpleng pagkilos, ay hindi mga komplikadong medikal na pamamaraan. Ang mga ito ay tahimik at simpleng mga gawa ng pangangasiwa. Magkakasama, nagpapadala sila ng isang malakas na mensahe sa inyong katawan na narito pa rin kayo, nakikinig pa rin at namumuhunan pa rin sa inyong sariling kapakanan. Nakaupo ako sa harap ng daan-daang mga lalaki na inakalang huli na para magbago o masyadong nakakailang para humingi ng tulong. At nagkaroon ako ng pribilehiyong masaksihan silang muling magkaroon ng lakas, mapabuti ang kanilang paggana at matuklasang muli ang isang bahagi ng kanilang sarili na inakala nilang nawala na magpakailanman, hindi dahil sa isang milagrosong gamot, kundi dahil sinimulan nilang pakinggan ang kanilang katawan at sinimulang mag-alaga. Narito po ang aral sa buhay mula sa lahat ng ito. Ang pinakamahalagang pag-uusap na magkakaroon kayo ay ang pakikipag-usap sa inyong sariling katawan. Bihira itong sumigaw. Nagsasalita ito sa mga bulong, isang maliit na pagbabago, isang bagong pakiramdam, isang tahimik na senyales. Ang ating trabaho, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay hindi ang katakutan ang mga bulong na iyon, kundi ang matutunan ang kanilang wika. Ang pakikinig ay ang pinakamataas na antas ng paggalang sa sarili at ito ang susi sa isang buhay na may sigla at dignidad hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Hindi ninyo kailangang ayusin ang lahat sa isang gabi. Ngunit kung magsisimula kayo
sa maliit at mananatiling tuloy-tuloy, tutugon ang inyong katawan sa mga paraan na maaaring makagulat sa inyo. Ang inyong kalusugan, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong pakiramdam ng kontrol ay abot kamay pa rin ninyo. Kailangan nyo lang magpasya na kayo ay karapat-dapat sa pagsisikap na ito. Kung nakatulong sa inyo sa anumang paraan ang artikulong ito, paki-like po para ipaalam sa akin na mahalaga ang nilalamang ito. I-share po ninyo ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang lalaki sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang dito. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin sa comments sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung aling tip ang plano ninyong simulan bukas ng umaga o magtanong kayo ng anumang bagay na nasa isip ninyo. Binabasa ko po ang bawat isa. Panghuli, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong payo na idinisenyo upang suportahan ang inyong kalusugan, kumpiyansa at kalidad ng buhay. Hindi po kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.